So hello no, ngayon no, pag-usapan ito tungkol sa pagiging sagrado ng dugo. No? Ano ba ang sinasabi ng Panginoon patungkol sa dugo? Lalo na sa ating mga Pilipino na malakas kumain sa mga dinuguan, mga dugo ng mga manok, mga dugo ng mga kambing at baboy, ginagawang dinuguan, hinahalo sa paklay at kinakain ng mga tao at sarap na sarap sila. Pinapaganda at pinapalasa. Kasi nga sa mga religiyon nila, hindi ito bawal. Hinahayaan sila, sige kumain kayo niyan kasi hindi naman yan bawal. Hindi naman yan bawal sa kautusan ng Panginoon. Sino nagsasabi nito? Ang kanilang relihiyon, ang kanilang mga pare. Isipin mo ang mga pare, nag-aaral lang 10 taon pero hangal pa rin nang lumabas sa kumbento at nanuturo hangal pa rin at wala pa rin naintindihan patungkol sa kasulatan. Yung mga bawal ng Panginoon, ginagawa nila. Yung mga dugo, siniserve pa rin doon sa mga restaurant, mga karinderya, sa mga bahay-bahay, sa mga okasyon, sa piyesta, sa mga birthday, or ano pa man ang mga okasyon. Alam nyo ba na dito sa Deuteronomy chapter 12 verse 23 hanggang 25 sinabi ng ating Panginoon, ngunit huwag ninyong kainin ang dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. Ang sangkap ng buhay ay hindi dapat kainin. Huwag na huwag ninyong kakainin ang dugo, sa halip ay patuluin ito sa lupa. Huwag ninyong kakainin iyon. Magiging maganda ang buhay ninyo at ang inyong mga anak kung gagawin ninyo ang naaayon sa kagustuhan ni Yahweh. So ito ang kagustuhan ng ating Panginoon, na huwag tayong kumain ng dugo. Kasi kung sinabi ng Panginoon dito, kung susundin natin ang utos ng Panginoon na huwag natin kainin ito, magiging maganda ang ating buhay. Hindi ito buhay dito sa lupa, kundi buhay ito na walang hanggan na inihanda ng Panginoon sa mga taong matuwid, sa mga taong sumusunod sa Kanya, sa mga taong nananampalataya sa Kanya, sa mga taong sumusunod sa Kanyang kautusan. Maraming mga tao na pabiro na nagsasabi, hindi totoo yan. Bakit ngayon kumakain naman kami ng dugo? Nagiging maganda naman yung buhay nila. Nabaganda naman yung buhay namin. Wala namang nangyari. Kasi nga, ang kahulugan nito magandang buhay ay hindi dito sa lupa, kundi doon sa langit sa Kanyang kaharian. Nagsasabi niya dito, kung susundin natin ang kagustuhan ng ating Panginoon, magiging maganda ang buhay. So nangangahulugan, kung ito ay labagin natin, itong kautusan niya na bawal kainin ng dugo, tapos kinain pa rin natin, ang naghihintay sa ating kaparusahan sa udulo. Kasi kabaliktaran sa sinabi niya na kung susundin natin ang naaayon sa kagustuhan ni Yahweh na huwag tayong kumain ng dugo, may magandang buhay. Pero kung hindi natin susundin ang kalooban ng ating Panginoon, kautusan ni Kristo o ng Diyos Ama, na bawal kainin ng dugo tapos kinain natin, ang kabaliktaran yan sa magandang buhay, ang kabaliktaran ng ating matatamo kundi kaparusahan. Walang ibang parusa na patutamo ng isang tao, itatapon siya sa impyerno, ilalayo siya sa presensya sa Panginoon every time na tayo ay susuway sa Diyos. Dito sa Levitico chapter 17 verse 10 hanggang 12, sinabi dito, ang sino mang kumain ng dugo ay kapupuutan ko at itiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man. So tayo ay nabilong sa mga dayuhan. Hindi tayo Israelita. So ang sabi ng Panginoon, kung kakain ka sa dugo, ang Diyos magiging kaaway mo. Kapupuutan ka ng Panginoon at ititiwalag ka sa Kanyang sambayanan, sa mga tao ng Panginoon. Kasi nga, kinain mo ang buhay dito, dagdag sa 11. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pangtubos ng inyong buhay. Kaya nga hindi ito dapat kainin naman maging siya Israelita o dayuhan man. Lagi niyong tatandaan, noong unang panahon, walang kasalanan na mapapatawad kundi sa pamamagitan ng dugo. Winiwisik ito sa bawat tao upang malinisan sila at mapapatawad ang kanilang mga kasalanan. Ngunit hindi pa rin natutuwa ang Panginoon o nalulugod ang Panginoon sa mga ginagawa ng mga ganon noon, sa mga sacrifice. Kundi naghanda ang Panginoon ng isang katawan, ang ating Panginoong Kristo, na sa pamamagitan niya, sa pagkamatay niya doon sa cross, ang dugo na tumulo mula kay Kristo, yun ang naglilinis sa atin, sa ating pagiging makasalanan.
Kaya nananatili itong sagrado at sagrado. Kaya hindi ito dapat kainin. Dagdag dito sa 13 hanggang sa 14. At kapag sinuman sa inyo, mga Israelita o dayuhan, ay humili ng hayop o ibong makakain, dapat ninyong itapon ang dugo niyon at tabunan ng lupa. No? So tabunan ng lupa. Kung magkahatay ka ng manok, wag mong, kasi minsan inahalo doon, lagay nyo sa Tupperware, tapos pagluto ng manok is ihahalo doon tapos kinakain. So ang sabi dito, kung mga dugo ng mga hayop, kinakatay mo, tapon ito sa lupa at tabunan. Ito yung utos ng Panginoon. Sapagkat ang buhay ng bawat hayop ay nasa dugo. Kaya huwag kayong kakain ng dugo. Ang sino mang lumabag dito, ititawag na sambayanan. So huwag tayong sumuway sa kalooban ng Panginoon. Kasi nga, ang bawat tao na sumuway sa kalooban ng Diyos, ang kaparusahan, kamatayan. May magsasabi, ay hindi, yung kautusan na yan, sa Old Testament lang yan. Siguro yung mga sinasabi sa kanila ng mga church leader nila. Old Testament lang yan. Wala na yan sa New Testament. Binabago na yan doon. Hindi nyo ba alam na lalo pang nagiging sagrado ang buhay sa panahon ni Kristo and after Christ? Bakit? Kasi nga, tayo nga ay nilinisan sa dugo ni Kristo. Lalong nagiging sagrado at banal yon sa panahon na ni Kristo. Dito sa gawa, hindi nyo masasabi na sa Old Testament lang yan at wala na yan sa New Testament. Dito sa gawa, chapter 15, verse 29, sinabi dito, huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Yung mga piyesta ni San Lazaro, piyesta ni Tambiringo, sino ba yan? Ng dugo. Huwag kayong kakain ng dugo. So, klaro dito, ng dugo. Sinabi dito sa Gawa 15 verse 29. So, mula noon sa Old Testament hanggang sa New Testament, pinagbabawal na ng Panginoon ito. At sinabi na ng Panginoon na every time na kumain ka ng dugo, hindi maganda ang buhay mo. Hindi maganda ang magiging buhay mo after death. Kasi nga, sinabi ng Panginoon, kapupuutan ko ang mga tao na kumain ng dugo. Kasi nga, ang dugo ay simbolo ng buhay. At huwag niyong kainin ang dugo at ang buhay. Kung sumuway tayo dito, pagdating ng araw, gigising ka sa puot at galit ng Panginoon dahil lamang sa mga bagay na hindi mo naintindihan. Patuloy ka lang kumain ng dinuguan at sarap na sarap ka pa na hindi mo alam na ang ginagawa mo, inilagay mo ang iyong kaluluwa sa alanganin, kaparusahan, kapahamakan, pagdating ng kamatayan. Lagi niyong tatandaan, ang buhay ng tao dito sa mundong ito, lilipas lang at may kamatayan. So, mag-ingat po tayo. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.